Napakahirap po yung sitwasyon na sanay kang magsalita, di ba? Sanay kang magsalita. Pagkatapos, pagdating sa bahay, tahimik lang ako. Wala akong kausap. Di ba? Ganon lang. So, sinasanay ko yung sarili ko na gano'n na lang. Makiramdam ka na lang kung anong mga pinag-uusapan. Hindi ka na pwedeng makisali kasi wala ka na rin naintindihan. Di ba? Yun ang ano doon. So, sabi ko, tahimik ka na lang. Ganon. Ngayon, pero isang bagay lang, na pagdating sa pulpito, ako lang talaga magsasalita. Walang pwedeng manghimasok. No? Kasi diyan, pagka nagsalita ako, gaganyan ka agad ako. No? Sasabayin ka agad ako. Sabi niya, malakas daw yung boses ko. Sa akin, normal lang yun eh. Normal lang. Wala naman kami kapitbahay, yung kabila lang. So, mas may nandito. Na po? Kahit na ilang oras ako magsalita, walang ano po? Okay. Purihin po ang Panginoon. Ano man nagaganap, na po? Dumarating tayo na lahat sa kalooban ng Panginoon. Now, yung ating tema, napakahalaga. Christ above all. Na ba? Hindi ko alam. Sabi ko, pinag-aralan ko lahat yung mga mensahe. Tapos kung anong dapat maging topic, kinakailangan dyan po tayo. Christ. Na po? Above all. Si Kristo, ano ba sa Tagalog to pwedeng gamitin dito? Si Kristo nangingibabaw. Pwede ba yun? Ganun? Nangingibabaw sa lahat. Na po? Okay? Tayo po ay samandaling manalangin. Amang banal, salamat po muli. Ang dalangin namin, Panginoon, kabusugang spiritual, ang patuloy po ang ipagkaloob mo po sa amin. Pagpalain mo po ang aming pagkaunawa, ang aming isipan, ang aming mga puso. Higit sa lahat, makita namin, Panginoon, ang kabusugang spiritual, yung mga katotohanan namin pong tatalakayin. Salamat po sa biyaya ng iyong mga katotohanan. Pagpalain mo po ito sa aming mga puso. Sa pangalan ng Penso Kristo. Amen. Amen. Alam niyo mga minamahal, na iba na po yung ating mga kapanahonan po ngayon. Ano po? Kung hindi tayo magiging mahigpit, ano po? Sa katotohanan ng salita ng Diyos, baka maakay tayo sa kapariwaraan. Ano ba? Ngayon na po yung panahon ng tinatawag na corruption. Ano po? Corruption, physical, moral, spiritual. Yan po. No? Then, panahon ng mga bagay, makita natin ngayon, maging sa ating gobyerno. Ano po? Grabe ang corruption hanggang ngayon. Nalalayo na tayo sa investigasyon kung ano-ano na mga pumapasok na hindi na maganda. Mayroon nang namamatay, mayroon nang kung ano-ano. Na po? So, maging sa atin. Na po? Sa iglesia, mayroon pong tinutukoy na church corruptions. Ayan. Na po? Hindi po yan patungkol lang sa pera. Na po? Ang church corruption po, nagaganap una, tawag po dyan, na po, once na yung mga
spiritual authority, no? Spiritual leaders, ano po? Yung mga tagapanguna na hawakan nila ang kapangyarihan pairali na mga bagay na hindi sa Biblia, kundi sa bahagi na ng kanilang kagustuhan. Na po, corruption po yan. Naalala nyo, di ba? May mga ganon na mga kung sinong itataas na kamay na ganyan, lalo pagka panahon ng eleksyon, pag itinaas ang kamay na ganyan, lahat yan iboboto. See? Lahat ng yan bobotohin. Na po, takot ang bawat isa o members mabahagi na sumuway. Sapagkat yun ang bahagi ng kautusan na kuminsan nasasalig din doon yung kanilang pagsunod at kaligtasan. Yan din po. Na po, church corruption po yan. Samantalang sa Biblia, binigyan po tayo ng Diyos ng kalayaan. See? At yung kalayaan na yan, na po, nasa sayo. Hindi pinakikialaman niya ng Diyos. See? Kung gusto mo ng impyerno, nasa sayo. Gusto mo ng langit, nasa sayo. Pero may mga bahagi na tinatawag nating ano yan, ano ba ang tawag dito? Paglalagyan. Ano po? Now, ikalawa, corruption, posisyon. Mas malaga ang posisyon kuminsan kisa sa pagkatawag, calling. Ano po? Okay? So makikita natin dyan, may mga bagay na nagaganap, ano po, na nasa sentro ka na ng paglilingkuran, ano po, gusto mo pang magkaroon ng iba pang pinaglilingkuran. Yan. Meron pong ganyan. Kaya makikita po natin, minsan, bakit may pastor na gustong maging pangulo. See? May pastor na gustong maging senador. Mayroon naman nga dyan, nakapwesto na. May pastor na kung saan, Congress. Nandiyan po sila, sa Kongreso. Na po. At may mga pastor na kung minsan, kita natin, gusto maging mayor, gusto maging SB. Ano po. So, yan ang, alam niyo, ang delikado lang po dyan. Sa halip na Kristiyano ka, na po, lahat ng ginagawa mong kabutihan, kuminsan nauwi. Dahil Kristiyano, ano ka, politiko ka. Hindi sa Panginoon. Yun ang nagiging bunga doon. Ano po? Now, pangatlo, naalala nyo, sa Matthew chapter 4, okay, tingnan natin ha. Ito yung pagkatawag. Minsan, naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Nakita niya ang nag-aagis ng lambat sa lawa ang dalawang mangingisda. Si Simon, yan po yung si Pedro. Simon, na tinatawag din Pedro, at ang kapatid niyang si Andres. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao. See? Noon din, iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya ng paglalakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ang kanilang ama at nag-aayos ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Pansinin niyo yung mga responsibilidad na kanilang iniwan. Mahalaga. Ano po? On the spot, nakita po sila na naghahagis ng kabubuhay. Naghahagis ng lambat. Ano po? Pero nung tawagin sila ng Panginoon, kagad-agad na hindi nila tinignan yung mga bahagi
yung kanilang hanap buhay? Paano yung kanilang icebox? Paano na yung kanilang mga nahuli? Samantalang meron silang mga konsumo, mga inutang na mga bagay na kanilang mga pangangailangan. Hindi ba lang sila nagsabing, deliver sa palengke para maging pera, para may bigas ang kanilang pamilya? Wala po, walang dahilan. Kaagad, ang sabi ng talata, sumunod sa ating Panginoon Kristo. Yun po yung pagkatawag. Ano po? Sa kabila ng lahat, hindi nila tinignan yung kanilang kalagayan. Ang sabi kasi ng Biblia, si Pedro at sila Juan, hindi nakapag-aral. See? Imagine, papasok ka sa isang bahagi na wala kang, alam mo, puro taong kakausapin mo. Di ba? Iba-ibang klaseng tao ang makakaharap mo. Anong magiging anyo mo ay kalimitan sa atin, di ba? Ramdam natin yun eh. Kapag ka nakita mo na ang tao medyo mataas sa'yo, parang alanganin ka na eh. Di ba? Parang alanganin ka na. Mayroon ka ng tinatawag na ano dito? Inferiority. Yan. Kakaroon ka na ng inferiority, lalo pa kung kaharap mo, abogado, doktor. See? Samantalang wala ka namang pinag-aralan. Ang maliban, alam mo lang yung Biblia. Pero, hindi naman yung pag-uusapan natin, hindi naman patungkol sa sa mga medico-legal. Hindi naman yung mga pag-uusapan natin, yung mga tinatawag na batas, mga article o kung anong article yan. Na po, maliwanag na pag-uusapan natin, katotohanan ng salita ng Diyos. Kapatid, kaya mong kunin Acts chapter 4, verse 13. Okay. Nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan, sumunod na yan sa Panginoon. At pagkatalastas nila ay sila'y mga taong walang pinag-aralan at mangmang ay nagtaka sila at nakapagkilala nila na sila'y nangakasama ni Jesus. See? Yun ang isang bagay na puntos sa kanila. Na po, walang pinag-aralan, mangmang talaga. Pero itong mga nagsasalitang ito, mga pariseyo po yan. Matataas sa mga pinag-aralan yan. Na po. Kaya nagtataka sila, bakit ganito? Walang pinag-aralan, pero bold kapag ka nagpahayag. Yan po yung calling. Na po. Bagamat nakakalungkot, sabi ko nga, minsan, yung calling natin, no, dito, napapalta na po ng tinatawag na posisyon. Yan. Mas gusto mo pang umakap ng iba pang mga posisyon bukod sa iyong pagkatawag. Ano sabi po ng Matthew chapter 6 verse 24? Walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hamakin ang ikalawa. Hindi ninyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. See? Dalawa. Na po, hindi ka pwedeng mamangka sa dalawang ilog. Hindi mo pwedeng paghaluin yung tubig at langis. Magkakahiwalay talaga yan. Ano po? Hindi ka pwedeng mamangka yung dalawang agos. Yung isa pasulong, yung isa pabalik. Ano po? Merong mapiktuan. Yan ang ano po dyan. Ano po? Kaya nakakalungkot, nasabi ko nga, marami ngayon yung natutokso. Nalingkod ka na ng Diyos, pero gusto mo pang magkaroon ng ibang posisyon. Alala ko noon, may pumunta sa akin pastor dito. Salamat naman sa respeto niya. Sila mag-asawa. Humingi ng payo. Sabi nila, Pastor, ano kaya sa palagay ninyo? Tatakbo akong kagawad. Yan. Ganun ano niya. Takbo po akong kagawad.
Sabi niya ganyan. Kasi, ang liit lang po ng tinatanggap ko sa umbrella mission. Yung church nila doon, pinaka-mother church, 12,000 lang. Sabi niya, nagulat ako. 12,000. Sabi ko, Panginoon, ano ba ito? Ako, 2,000 lang. Kinukuha ako maging SB ni Mrs. Reyes sa ticket nila nung pastor pa ako sa Central. Sabi ko, wala raw akong gagastusin. Sabi ko, hindi ako para dyan. Hindi ako tinawag dyan. Sabi ko, see? 12,000. Pagkatapos, ito pa. Sabi ko, purihin ang Panginoon. Ngayon, nangyari yan. Kita nyo? Nakakaya sa Panginoon. Pagdating mga piyesta, makikita mo nagkakabit ng banderita. Ano ba yan? Sasayaw ka sa gitna. See? Pagdating ng kapesta, makikita mo, enjoy siya dyan. Ito ba yung klase ng buhay? Diba? Lingkod ka ng Diyos, anak ka ng Diyos, tapos sumasayaw ka sa bahagi ng sayaw ng sanglibutan. Iba po yung ating kalagayan. Hindi ka dyan tinawag. See? Pero gusto mo ng posisyon, masisira ka. Ano po? Masisira ka. Okay? Now, ikatlo, imahe. Yan. Imahe. Kalimitan kasi, tinataas natin imahe. Di ba? Sabi diyan, ano yan eh? Mabigat yan. Kasi ano yan eh? Anong tawag yan? Doctor of Divinity. Ganyan po yan eh. Pag pastor ka na, reverend, bishop, doctor of divinity. Yan. Mataas na yon. Yan. Yun ang ano po nila. Minsan, yun ang imahe. Kaya kung minsan, parang lagi ka nakakapa. See? Nilagyan ka ng kapang ganyan. No? Kasi yung posisyon mo, yun na. Na po? Minsan ganyan. Naalala ko, mayroong isang tao, na sa halip na ang katotohanan ng salita ng Diyos, ang itataas niya, ang nangyayari, yung kanyang sarili. See? Ang sabi niya, alam ko, narinig na niyo yan. Nakita ninyo, sabi niya ganyan, hindi ako nakapasok ng Bible school, pero makita niyo, punong-puno ang Cunita Astrodrome. See? Sino nakakita niya sa Facebook? Punong-puno ang Cunita Astrodrome. Sabi niya ganyan. Tinataas niya yung kanyang sarili. See? Yan po. Nakakalungkot kapag kaganyan. Ano po? Na ang Panginoon mismo, binaba niya kanyang sarili. Nakita niyo? Maging sa panganak pa lang, lahat ng bagay, hiniram niya. Lahat ng bagay. Luke chapter, kapatid, pakikuha mo nga. Luke chapter 9, verse 57. Yan. At paglakad nila sa daan, ay may nagsabi sa kanya, susunod ako sa iyo, saan ka man pumaroon. Sabi ng tao sa Panginoon. At sinabi sa kanya ni Jesus, may mga lungga ang mga sora, asong gubat po yan, at ang mga ibon sa langit ay may mga pugad, datapwat ang anak ng tao ay wala man lang mahiligan ng kanyang ulo. See? Walang matulugan, walang mahiligan ng kanyang ulo, walang mapagpahingahan. Yan po yung kalagayan ng Panginoon. Pinakita niya yung babahagi ng kapakumbabaan na po yung panahon ng kanyang pagkakatawang tao. Na po. Pero iba po yung sistema ng mga ibang mga nagiging lingkod. Na po. Pang-apat, personal ambition. Okay? Personal ambition. Kaya karamihan, panahon noon, may nakulong na pastor, kaibigan ko po yan, nagkakilala kami sa bilangguan, nung dalawin ko sa Quezon City Jail,
Ganun pala doon, pag pumasok ka, tatatakan ka. Okay? Tatakan ka sa gate. Tapos pagdating doon, ang kanyang kaso, approve siya ng approve sa mga pastor para makapag-abroad. Ay, yung mga pastor na in-approve niya, mga ano lang mga tourist lang ba, na ganyan. Pero karamihan, nag-TNT na. See? Tago na ng tago, ganun, ayaw nang umuwi. Nagkaroon siya ng kaso. Ikinulong siya. Maganda yung kanyang layunin, tulong. No? Para tumulong. Pero ang problema, nakulong pa siya dahil sa kanyang tulong. Ano ba? Yun. So, personal ambition. Yan. Then, kaya nauso dyan ang mga bahagi ng tinatawag na sa ngayon, prosperity. Di ba? Prosperity gospel. Tinatawag yan. Yung kanyang, babalik na rin pa yung salita ng Diyos. Kasi karamihan dyan, gagamitin nila. Kita mo yung prayer na tinuro ng Panginoon, ganito yan Sabi niya ganyan, ano ba yun? Kung ano ang mga nasa langit, yung kalooban mo sa langit, kung ano ang kalooban mo sa langit, gayon din sa lupa. Ayan. Kaya sabi niya, payayamanin ka ng Diyos dito. Kasi kung anong kayamanan doon sa langit, yun din ang ilalagay niya dito sa iyo, sa lupa. Yun. Personal ambition yun. Ano po? Kaya makakarinig kayo na may pastor na ganyan, maganda ang bahay, branded ang kanyang kotse, no? Tapos sasabihin niya sa mga membro niya, kung nandito kayo sa loob ng 10 taon at wala pa kayong kotse, huwag kayong hara-hara sa daan. Sasagasaan ko kayo. Sino nakarinig niyan? Kita nyo? Personal ambition. Yung mga bahagi kung bakit siya nagpastor para gamitin ang mga bahaging ito. Ano po? Sa ikalwa ng kanyang sarili. Okay? Ganyan po yan. Ano po? Panlima, mind controlling. Sa halip na yung salita ng Diyos sa mag-control sa tao, yung katotohanan. Ano po? Ang nangyayari. Ang nangunguna, ang tagapag-control. Ano po? Sa bahagi ng mga kautusan. Kautusan gagamitin niya sa loob lang ng church. Hindi sa bahagi ng katotohanan ng salita. Ano po? Yan. Umiiral na sinusunod yan. Ano po? Pang-anim, brainwashing. Yan. Na ang kaligtasan ay nilalagay nila sa panahon pananatili sa isang samahan. Kaya malimit ko pong sabihin, dito, hindi natin ipinagmamalaki. Ano po? Hindi ako nalulungkot kahit kukunti lang. Basta sigurado ka sa kalagayan mo. Yun lang. Kesa punong-puno dyan, marami dyan. Halos umiyak lahat. No? Na pagkatapos, wala rin pala. Dahil karamihan, mga bahagi, rituals, o ano mga bahagi na pinagagawa, pinag-uutos na dapat mong gawin. Okay? Na wala na sa Biblia. Okay? Marami pong ganyan. Mga samahan ngayon. Marami. Mga rituals. Samantalang, sabi ko, ayaw ko na lang banggitin kung ano mga rituals yan. Ano po? Yan po yung brainwashing. Ano po? At yet, sabi ko nga, kiniklaim nila na sila ang ligtas. Katulad brainwashing yan. Tuturo lang nila yung pabor sa kanilang doktrina. Never na ituturo nila. Kahit na sinasabi, nakikita na yung ating tema. Kadyusan yan. Tama ba? Nabasa ba natin ang ating tema? Pakiligay mo nga, kapatid. Ayun. Kolosas 2:9. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo sa kanyang pagiging tao. The nature of God. See? Na kay Kristo.
Pero hindi nila paniwalaan yan. Basta paniniwalaan lang nila yung kanilang nakikita na tao si Kristo. Pero hindi nila naintindihan. Tatalakayin natin yan ngayon. Tao lang sa kanila. See? Hindi nila alam. Oo, nakalagay sa post doon, hawak-hawak yung katawan ni Kristo na ganyan, nakahiga, walang damit. Pagkatapos, nakalagay doon, tao nga siya, namatay. Yun lang sila. Hindi nila alam kung ano ang purpose. Bakit ganon ang kalagayan ni Kristo. Okay? Wala sila doon. Basta yung pabor sa kanila, yun lang. Yun lang yung pangangaral. Kaya sabi ko nga, maging mahigpit tayo pagdating sa katotohanan. Kung anong nasa Biblia, yun po yung ating paniniwalaan. Ano po? Hindi tayo walay dyan. Okay? Now, ito ngayon, kailan lang ang laki nakapost. Si Jesus ay Baptist. Tingnan nyo. Si Jesus ay Baptist. Alam nyo, dapat matuwa po ako eh. Ha? Kasi Baptist po ako. Yung doctrine ko po lahat na po katotohanan ng Biblia. Yan po. Pero Baptist po akong totoo. Ha? Kayo lahat Baptist. Di ba nyo alam yan? See? Baptist kayo. Natawa ko, siguro hindi nakatiis ito, puro kasi mga nababasa niya sa proud MCGI, proud Catholic, proud INC, ngayon, si Kristo mismo, Baptist, sinabi. Napunta na sa denomination. Hindi niya naintindihan, bago lang siguro to, hindi niya naintindihan kung ano ang layunin ni Kristo na pumunta rito. Hindi denominasyon ang kanyang itinatag. Hindi relihiyon ang kanyang itinatag. Wala siyang relihiyon. Eh? Ano po? Meron ako naging bisita. Pastor pa ako sa Central Fundamental Baptist Church. Diyan sa Balaking Church diyan. Naging bisita ko ang isang Belgian. Belgian Evangelical Church. Panik pa lang kami. May hagdan pa yan dati. Mahaba pang hagdan. Panik pa lang kami. Sabi niya, do you know that he is the best teacher? Sabi niya pala, my teacher, the best, my teacher. Sabi niya ganyan, raw niyang teacher. Sabi ko, pardon? Sabi ko, tinuro niya yung Baptist, si Juan Baptist. Sabi niya, John the Baptist. Sabi niya ganyan. Medyo napaganyan ako. Ha? Yun ang kanyang isipan. Marami ring Baptist na yan ang kanilang isipan. Naniwala kayo? Maraming Baptist, pag tinanong mo sila, bakit tinawag ang Baptist? Kay John the Baptist. See? Kay John the Baptist. Ako, Baptist ako. Ikaw, kapatid, Baptist ka. Ha? Bawat isa, Baptist. See? Bakit? Romans chapter 6. Kaya ako naging Baptist. Romans chapter 6, wala yata yan, kapatid, ano? Verse 3. Yan. Hindi ba ganin yung nadalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan. See? Nabautismuhan ako sa kamatayan ni Kristo. Nabautismuhan ako sa kanyang pagkalibing. Tuloy mo nga, kapatid.
sa makatwid tayo namatay at nalibing nakasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paano binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon din panibagong buhay. Baptis ka sa kanyang kamatayan. Nabautismuhan ka sa kanyang pagkalibing. Nabautismuhan ka sa bahagi ng kanyang pagkabuhay na maguli. Ito po. See? Hindi ako nabautismuhan kay Juan. Kasi yung bautismo ni Juan sa pagsisisi. Incomplete Christianity. See? Incomplete. Now, ang sabi po ng Matthew chapter 3, verse 11, binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang patunay ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Higit siyang makapangyarihan kaysa sa akin na hindi man lamang ako karapat-dapat magdala ng kanyang sandalyas. Tinutukoy niya dyan ang ating Panginoon Kristo. No? See? Nagbabautismo sa pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan. Pero hindi pa yon ang kaligtasan. See? Ang daming tao na dumating na sa punto ng pagsisisi, pero hindi mga ligtas. See? Ang kaligtasan, nakasentro kay Kristo. Siya nagbabautismo sa Espiritu Santo at sa apoy. Anong apoy? Delikado yun. Purify. Purifier. Yung wala ka ng dungis talaga. Uni katiting na dumi, wala. Okay? Sa John chapter 1, verse 29, kinabukasan nakita ni Juan si Jesus, Juan Bautista yan, si Jesus na lumalapit sa kanya, sinabi niya, pasigaw po yan, tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. See? Ang Panginoon, hindi siya nagbabautismo lang siya sa pagsisisi. See? Pero tinuturo niya ang kaligtasan sa bahagi ng Panginoong Kristo. Andyan po. Okay? Now, sabi po riyan, tingnan po natin. 1 John chapter 5, verse 11 to 13. Ayan. At ito ang patotoo na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Okay? Tanging sa Panginoong Kristo lang matatagpuan yung buhay na walang hanggan. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Itali mo na yung lahat ng reliyon sa buong mundo. Kung wala kang nag-iisang Kristo, wala ka rin. Wala. Tahama ka lang. Okay? Verse 13. Ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang inyong maalaman, mabatid, matiyak na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan. Sa makatwid ay sa inyong nananampalataya. No? Sa pangalan ng anak ng Diyos. See? Mga minamahal,
Ang sentro po ng kaligtasan, walang iba sa pananampalataya. Faith, yan po, sa pananampalataya. Na po? Hindi yan sa pag-anib, hindi yan sa pananatili, hindi yan sa kinagisnan, hindi kung saan-saan. Pananampalataya. Sa Biblia, marami po yan. Pananampalataya lang. Nangangaligtas. No? Okay? Now, Galatians chapter 2, verse 19 to 20. Ako'y namatay sa kautusan, sa pamamagitan rin ng kautusan. Upang ngayon mabuhay para sa Diyos, ako'y kasama ni Kristo na ipinako sa cross. See? Kahit na diyan ka nakaupo, pag sinampalatayanan mo si Kristo, kasama kang ipinako kasi nandun siya para sa iyo. See? Kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. See? At ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Sentro na kay Kristo lahat. Na po? Okay? Now, Luke chapter 19, verse 10. Pansinin niyo. Anong relihiyon ni Kristo? Wala. Yung kanyang layunin, purpose. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Wala siyang sinamahan ni anumang denominasyon. Yung kanyang layunin, hanapin ang tao, ibalik sa Diyos. Para makabalik. Kasi nahiwalay tayo. Nung bumagsak ang unang mga tao, pati tayo hiwalay. Kasama tayo. Na po? Nagpalit tayo ng nature. Alam niyo kung sino? Ang nature natin, pakiyanan po kapatid, 1:8:44. 1:8:44 mo. Saka mo isunod yan. Wala yan dyan. Pakiyanan mo na. Dagdag mo na lang. 1:8:44. Kayo'y sa inyong amang diablo. At ang mga nais ng inyong ama, ang ibig ninyong gawin. Siya ay isang mamamatay tao, buhat pa ng una, at hindi na nanatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka siya ay nagsasalita ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya sa ganang kanya, sapagkat siya ay isang sinungaling na ama. See? Naiwala kayo dyan? Na ama natin, diablo? Ha? Oo. Aber, sino hindi nakaranas magsinungaling? Pakitaas ang kamay. Hindi ka utusan ng Diyos. Sabi ng Diyos, masama eh. Ha? Hindi ka akit sa langit kung sinungaling ka. Kasi yan lahat sa langit, banal. Okay. Sino? Mel, ikaw? Hindi. Oh. See? Ang diablo. Isa siyang mamamatay tao. Asa na ngayon yung ating Duterte na Pangulo noon. Nasa ICC na siya. Ano ang kanyang kaso? 30,000. Asa na mga sabongero? Missing sabongero. Yan lang, yung mga hayag lang. Pero yung iba, see? Ginagawa ng tao sapagkat mayroong makapangyarihan na kumakubakub sa kanila. Yun po. Anong gagawin natin ngayon?
Sarado sa yung langit. Unauthorized person, keep out. Oh. Anong gagawin natin ngayon? John 1:12. Ito ngayon. See? Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. See? Yung tumanggap. Kanina, maaga pa, nakatanggap ako ng text message. Pastor, saan ba banda yung church nyo? Sabi ganyan, mga taga-Kuliyon, dati kong young people. Ngayon, may mga anak na. Andito raw sa Coron. Sabi ko, andito lang. Sabi ko ganyan, sa Aquila, sa may Aquila, hanapin lang. Alam na, tricycle lahat yan. Sabi niya, ang mga anak ko, sabi niya ganyan, tsaka mga anak ng kapatid ko, mga kinasal ko yun dati. Ngayon, mga anak na nila ito. Sabi niya, andito sa Coron, palilipatin ko dyan para dyan mag-ano, sabi niya. Kasi hindi ko alam kung saan sila umano, sabi nga ganon. Ayun. Yun ang ano niya. Pagkakasabi niya kanina. Ano po? Ako ang nakasal doon sa dalawa, sa mga ano na yun. Kasama ka, kapatid ng Sirio. Oh. Nadala mo yan? Okay. Sa Kuliyon ko kinasal yun. Nung kinasal ko, sabi ko sa babae, tinatanggap mo ba yung lalaki na maging asawa mo? Opo. Lalaki, tinatanggap mo ba? Opo. Yung dalawa, naging isa. See? Gagamitin na ngayon ng babae yung apelyido ni lalaki. Sa kanya, tatabi niya. Kita nyo? Authority, karapatan, maging anak ng Diyos. See? Mamatay man si lalaki, lahat ng karapatan hindi pwedeng agawin. Nino man. See? May iwan pa rin sa babae sapagkat siya ang kikilalaning merong karapatan. Anak ng Diyos. Ito po. Yan ang layunin ni Kristo kung bakit nandito. Ha? Anak tayo ng Diablo eh. Okay? At wala tayong pupuntahan kundi kapahamakang walang hanggan. Kaya sabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Diyos na tumawag sa Diyos. Sino makaintindi niyan? Nasa katauhan ko siya. Ako, na nararapat doon, inilagay niya ang kanyang sarili. See? Sa halip na ako magsalita sa darating na araw, ginanap ni Kristo para sa akin. Yung impyerno na kasalang sa akin, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga ninuno, nandun lahat si lalim ng krus ni Kristo, sinasalab siyang mag-isa. See? Siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Siya ang ating tagapagligtas. Siya ang ating Panginoon. Asan ang relihiyon? Okay. Puri ng Panginoon. Kukunti lang tayo, pero andito tayo sa katotohanan. Okay. Marami yan, makikita nyo. Nagdidilim. Paprosesyon. Saan-saan. Pinagmamalaki, malalaking building nilang gaganda. Okay. Pero ang kaligtasan nandun sa loob, wala sa Panginoon. Kikita niyo diferensya. Okay. Pag tiniwalag ka, wala ka ng kaligtasan, hindi gano'n ang Panginoon. Pumunta siya rito, relasyon. Bahagi ng relasyon. Okay. Dito po tayo. Himayin po natin ito. Na po? Nabasa natin kanina sa ating responsive reading. Naman si Judas sa magkakanulo. Di ba? Okay, unahin natin. No? Yung pagkakatawang taon, sabi ng Biblia, John 1:1, nang pasimula ay ang salita, at ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos.
See? Sa verse 14, at ang salita ay naging tao. See? Nung maging tao siya, nasa kanya pa rin yung buong kalikasan ng Diyos. Abay, napapahinto niya yung bagyo. Nakakalakad siya sa ibabaw ng tubig. Napapakain niya yung 5 tinapay sa 5,000 mahigit. See? Nagagawa niya yung tubig na alak. See? Nasasabi niya doon sa 4 na araw na bubulok ng patay, Lazaro, lumabas ka. Ang sabi ng kapatid, Panginoon, wag na. Sa ngayon, naagnas na siya. See? Ano sabi niya? Di ba sinabi ko sa iyo, kung manampalataya ka, makikita mo yung kaluwalhatian ng Diyos? See? Andun lahat ng bahagi ng kanyang pagiging kadiyusan. Okay? Now, kailan niya hinubad yan? Ano po? Yung panahon na nandun na siya sa bagay na pinaparusahan na siya. Ramdam na niya lahat ng sakit. Pero pagkatapos noon, kaya sabi niya nga, nagpe-pray siya. 3 beses siya nagpe-pray sa Ama. Ama, kung pwede lang lumagpas sa akin yung sarong ito. Yung sarong yun, yung anong tawag doon? Sarong? Sarong yun, kamatayan. Sa kanya itinuka. Ang sarong yun, paghihirap. Na siya magdadaan ng lahat ng paghihirap. See? Kung pwede lang lumagpas sa akin. Bakit? Hindi yung kahirapan, hindi yung kamatayan. Yung nandun sa loob ng saro. Andun lahat ng uri, ng bulok na kasalanan, nakakarimarim, nakakasulasok na kasalanan ng buong sanglibutan na siyang tutungga na ni isa wala siyang ginawa. See? Andun ang pagsisinungaling. Nandun ang drug addiction. Nandun ang pagpatay. Nandun ang lahat-lahat ng uri ng kasalanan na ni isa wala siyang ginawa. Imagine. Yun ang hindi alam. Yung mga naglalakihan, simbahan yan. Hindi nila alam yung katotohanan. Pag binanggit mo ito sa kanila, ay hindi na. Kung ako saan ako namulat, doon na lang kami. See? Paano yan? Sabi ko nga, mapalad tayo. Ano? Now, si Kristo po, kapatid, si Kristo po, yung laman nito, yung kabuuan ng Biblia. Siya ang laman nito. Maging sa pasimula. Sa Isaias, sa Lumang Tipan, hinula na ni Propeta Isaias, 7:14. Sa Lumang Tipan yan, sinulat na si Propeta Isaias, panganganak ng isang berhen. Yan. Dahil dito, si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan, maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel, na kung liliwanagin, sumasa atin ang Diyos. Anak ka ng Diablo, ngayon andito na, sumasa atin na. Kasi, then, anong kasunod dyan? Andyan yung kasunod, ano, kapatid? Lucas 1:34-35. Paano pong mangyayari ito? Gayong ako isang berhen. Tanong ni Maria, kausap na dyan yung anghel. Sinabi niya, maglilihi ka at manganganak ka ng isang lalaki. See? Sumagot ang anghel, sasayo ang Espiritu Santo. Bilangin ninyo, sasayo ang Espiritu Santo, isa, at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos, dalawa, dahil dito ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos.
Tatlo. Okay? Pero galing po yan sa taas. Kita nyo? Diyos po yan. Galing sa taas. Okay? Anak ng Diyos. Pag anak ng Diyos, kita natin, lahat ng yan, banal na Espiritu, kaya naniwala tayong merong three Holy Spirit. Lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis, nandun na yun sa paglikha. Okay? Okay? So, makita natin dyan, ano po? Yung bahagi, sa lumang tipan pa lang, hinulaan na, more than 60 years dumating ang bahagi ng katuparan, kapanganakan ng ating Panginoon Kristo. Mula kay Isaias. Okay? Now, naganap, ano po? Nagkatawang tao ang anak ng Diyos. Okay? Mga minamahal, gusto kong ipakita sa inyo, nung magkatawang tao siya, gagamit siya ng ilan para matupad yung kanyang pagkakatawang tao. Kukuha nyo? Gumamit siya ng isang berhen. Malinis. Isang berhen. Para sa panganak sa laman. Yun ang purpose niya. Pangalawa, gumamit siya ng isang maghahanda ng kanyang daan. Si Juan, yung nagbabautismo. Mababasa niyan, maging sa kay Juan. Ngayon natin, hindi ko na maalala. No? John chapter 1, verse 22 to 23. Yan na. Sinabi nga nila sa kanya, sino ka baga upang ibigay namin sa kasagutan sa nagsugo sa amin? Ano ang sinasabi mo tungkol sa iyong sarili? Ito yung sinasabi. Tinatanong siya ng mga Hudyo, Pariseo. Sinabi niya, si Juan yan, Juan Bautista, ako ang tinig ng isang umihiyaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon, gaya ng sinasabi ng Propeta Isaias. Yung sinasabi ni Propeta Isaias yan, masusumpungan yan sa bahagi ng Isaias 40, talatang 3, 4. No? So, ginamit niya si Maria sa pagkakatawang tao. Ginamit niya ngayon si Juan. Si Juan, pinsan niya yan. Alam ba nyo? Pinsan niya yan. Sa laman. Pinsan niya yan. Pero no primero, hindi alam ni Juan kung sino itong Kristo na to. Okay? Kung sino itong anak ng Diyos na ito. Nung makita lang niya, natiyak, nung babaan ito ng Espiritu Santo. Okay? Nauna siyang ipinanganak. Ang nanay ni Juan, si Elizabeth, baog. At pagkatapos, kulo-kulobot na yung balat. Nakakita kayo na matanda, na babae, na pagumanyan, laylay na. Itong ganito niya. Yun, si Elizabeth. Matanda na. No? Menopause, tapos bukod pa sa menopause, baog. Kayong asawa nga niya, hindi. Si Zacarias, hindi maniniwala na manganganak yung kanyang asawa. Hindi. Kaya napipi siya eh. See? Nung makapanganak, saka siya nakapagsalita. Sa kanya sinabi, Juan. Doon lang siya nagbigay ng pangalan. Juan. Pinanganak si Juan, una sa Panginoong Jesucristo. 6 na buwan pinanganak si Juan, nauna siyang pinanganak sa ating Panginoong Jesucristo, pagkatapos para ihanda ang dadaanan ng Panginoon. Nagmiminsay siya sa pagsisisi, at pagkatapos ang minsay niya, babala sa lahat ng mga Hudyo sa palakol
na gagamitin ng Diyos katulad sa bagay ng kanilang mga paniniwala at pananampalataya na hiwalay sa Diyos. See? Sa kautusan sila lahat. Binabasa nila yan, yung 5 aklat ni Moises, halos yung mga pariseo, na po, minimemorize nila, sinisikap nila yung isang chapter sa isang araw. Hindi ka magiging membro ng pariseo kung hindi mo may sasagawa yan. Doon lang sila, puro kautusan. Yan. Kaya wala sila sa pananampalataya. Na po? Now, ito po si Juan. Na po? Matthew chapter 3, verse 13 to 15. Ayan na. Dumating si Jesus sa ilog, Jordan, mula sa Galilea upang magbautismo kay Juan. Ngunit tinangka ni Juan, napigilan siya at sinabi, ako po ang dapat magpabautismo sa inyo. Bakit kayo nagpapabautismo sa akin? Subalit, sumagot si Jesus, hayaan mong ito ang mangyari ngayon sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos, kaya pumayag din siya to fulfill the scripture. Okay? Yan ang layunin niya. Kung ano nakasulat dito, sa pagkakatawang tao niya, gagampanan niya. Okay? Now, ito na. Pansinin po natin. Si Judas. Andiyan na si Maria, pagkakatawang tao. Andito na si Juan, dinahanda ang daan. Panginoon, ito na si Judas. Okay? Sabi ng iba, Judas kami, di ba nanay niyan, pag nagagalit sa anak, Judas kang bata ka. Kasi yun ang ano nila pinakamasama si Judas. Pero yung binasa natin kanina, hindi nga niya alam na siya. Sabi ng Panginoon, yung isasawsaw ko ng tinapay at bibigyan ko, iaabot ko, siya ang magkakanulo. Ang sabi ng Biblia, pumasok si Satanas kay Judas. Doon pa lang pumasok. Kaya sabi na pa, gawin mong madali. See? Gawin mong madali. Kagad umalis siya. Di ba nakipag-ano kagad siya sa mga sundalo? Ang sino sabi niya, kung sinong halikan ko, yun yung Kristong hinahanap niyo. See? Pumasok na yung diablo sa kanya. See? Para sa kanyang kamatayan. See? Kita ninyo? Na po? Judas. John chapter 17, verse 12. Saysay natin ito, ha? Habang kasama nila ako, iniingatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Panalangin ito ng Panginoon sa kanyang Ama. Ang pangalang ibinigay mo sa akin, pinangalagaan ko sila at walang napahamak sa kanila maliban sa taong tiyak na mapapahamak upang matupad ang kasulatan to fulfill the scripture. Kung ano nakasulat sa kanya dito. Sa Genesis chapter 3 verse 15, pagbagsak ng tao sa kasalanan, kagad-agad, ito na ang panapo na ginawa ng Ama para hindi bumagsak ng tuluyan ang tao sa kaparusahan. See? Natitrace mo yan? Genesis chapter 3 verse 15. Ayan. At pagagalitin ko ikaw at ang babae. Ito na mahulog na ang mga tao sa kasalanan. At ang iyong binhi at ang kaniyang binhi, ito ang dudurog ng iyong ulo. Emperador ang tinutukoy dyan. Ang dudurog ng iyong ulo at ikaw naman, ang diablo naman, ang kausap niyan. At ikaw naman ang dudurog ng kanyang sakong.
doon sa krus. See? Nakatakda na mamatay si Kristo. Umpisa pa lang. Dito pa lang. Sa umpisa ng Biblia. Yan. Genesis, unang-una pa lang yan. Diyan na. Nakalagay na si Kristo. Sinong babae? Yung Israel. Kayong natin, Pilipinas, ilang bayan yan? Israel. See? Siya ang, anong tawag nito? Binhi ng Israel, ang ating Panginoon sa Kristo. Sabi niya, siya ang dudurog ng iyong ulo, yung power ng diablo. No? Dudurog ang ating Panginoon sa Kristo. Yan. Okay? Diyan pa lang. Now, balik tayo doon. John chapter 6, verse 70 to 71. Malapit na tayo matapos. Ilan na lang ito. Para makita natin na si Kristo andito. John chapter 6, verse 70 to 71. Sinagot sila ni Jesus, hindi baga hinirang ko kayong 12 at ang isa sa inyo ay diablo. Tinukoy nga niya si Judas na anak ni Simon Iscariote sapagkat siya ang sa kanya ay magkakanulo palibas ay isa sa 12. See? Alam na niya kaagad yan sa pulpa. Nauna. Matthew chapter 26 verse 22 verse 52 to 54. Ayan. Sinabi sa kanya ni Jesus, yung panahon na ito, nandun na si Judas kasama na yung mga, anong tawag dito? Mga sundalo, marami. No? Marami. Pagkatapos, matapang si Pedro, tinaga niya yung isang sundalo. Tagpas yung tainga. Na po, ito sinabi ng Panginoon kay Pedro. Sinabi sa kanya ni Jesus, ibalik mo ang iyong tabak sa lalagyan. Ang nabubuhay sa tabak ay sa tabak din mamamatay. Okay? Hindi mo ba alam na kung hihingi ako ng tulong sa aking Ama, ay padadalanagan niya ako ng higit pa sa 12 batalyon ng mga anghel. Okay? Ngunit paano matutupad? Pansinin ninyo, paano matutupad ang mga kasulatan na nagsasabi ito'y dapat mangyari? Nakukuha ninyo? Ha? Na dapat mangyari na makakarating siya doon sa krus. Simula sa kanyang pasimula na walang hanggan. Nakalagay na po yan dito. Okay? Okay? Hebrew chapter 10 verse 5 to 7. Dahil yan, nung si Kristo ay naparito sa daigdig, meron siyang pinagmulan. Parito sa daigdig. Sinabi niya sa Diyos, ang mga pang-alay, pati mga handog at mga hayop na sandang sunugin. Hindi mo na ibig sa dambana dalhin. Hindi mo na kinalulugdan ang mga handog na sinusunog at ang mga handog upang pawiin ang kasalanan. Yung ginagawa ng lumang tipan. Kaya't inihanda mo ang aking katawan. See? Nanda mo ang aking katawan upang maging handog. Kaya't sinabi ko, ako'y narito o Diyos upang sundin ang iyong kalooban ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. See? Siya ang laman yan. Si Kristo ang laman ng kasulatan. Mark chapter 14 verse 21. Kawawa. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat. See?
tungkol sa Kanya. Subalit kahabag-habag ang taong magkakanulo sa Kanya, mabuti pa sa taong yon ang hindi na siya ipinanganak. Grabe, nakakalungkot. Sipin nyo. Maani si Judas ng hindi magagandang salita, pero wala hindi siya pwedeng umiwas Siyang itinalaga sa pulpa dito. Siyang itinalaga. Bakit sinabi ng Panginoon? Mabuti pang hindi siya na pinanganak. Alam ng Panginoon kung ano ang gagawin ni Judas. Yung kanyang pagsisisi, dinugtungan pa niya. Nagpakamatay pa siya. Okay? Kaya hindi na pwede yun. Ang Diyos lang pwede magbawi ng ating mga buhay. Sa Kanya yung lahat ng ginawa, yung kasamaan na Kanyang ginawa, hindi niya kayang isipin. Kaya ginawa pa niya isang bahagi. Alam ng Panginoon yun kung saan magwawakas si Judas. Kasi sinabi, mas mabuti pa na hindi na siya pinanganak. Nakukuha po natin kung anong layunin ni Kristo. Siya ang laman ito. Hanggang sa kanyang pagbabalik. Siya ang laman ito. Mapalad ang bawat isa pag bumalik ang ating Panginoon Kristo. Dahil pag tinanggap mo ang Panginoon Kristo, take over ka agad ang banal na Espiritu. Tatak sa'yo. Siya mismo titira sa atin. Templo na ito ni Kristo. See? Templo na ng Diyos. Dito na. Yan ang babalikan ngayon. Pero kung wala kang Espiritu, sorry na lang. Okay? Pagbalik ni Kristo, marami talagang hindi masasama. Marami talaga. Panik ang buong sanglibutan doon sa mga aagawin. No? Magsisipaghanap yan sa punerarya, sa ospital, police station, mananawagan sa radyo, hindi nila alam. Sabi ng Biblia, kisap matay, within the twinkling of an eye. Andito pa kayo, kanina pa kayo nakaupo, pero hindi niya mabilang kung nakailang pilik mata na kayo. Pikit matang ganyan. Ganong kabilis. See? Puri ng Panginoon. Meron tayong Diyos na totoo na magbabalik sa atin sa sinapupunan ng Diyos. Ito po ang ating Panginoon Kristo. Yan ang kanyang layunin. Diyos siya na nagkatawang tao, namatay para sa atin. Dahil kung hindi siya mamatay, baliwala. Katulad siya ni Buddha, katulad siya ni Rizal, katulad siya na iba dyan, ni Muhammad, na hindi na mga nabuhay. See? Saan sila ngayon? Wala po puntahan. Pari ng Panginoon. Meron tayong Panginoon sa Kristo. Na kung saan dinadaan lahat ng bahagi ng ating kahirapan, ngayon matatawag tayong anak ng Diyos. Yun po. The best. Tayo po ay manalangin. Amang Banal, marami pong salamat. Salamat po sa iyong mga salita na naunawaan po namin, Panginoon, ang aming kalagayan. Nawan din namin, Panginoon, Ama, bahagi Diyos ng iyong layunin sa aming mga buhay. Ang pagkakatawang tao at kamatay ng aming Panginoon Kristo, ang kalayaan namin mula sa kasalanan. Bless mo po ang iyong mga salita sa aming mga buhay. Sa pangalan namin, tagapagligtas ni Kristo. Amen. Amen.